Sa bayan na nagtipunan Quirino Province, nakilala ng I Wonder ang Bugkalud tribe, nakilala noon bilang Ilonggot. Nagbibigay pugay sila sa mga turista na bumibisita sa kanilang lugar sa pamamagitan ng pag-aalay ng katutubong sayaw. Baka sa kasuotan ng tribo ang mayaman nitong kultura. Ito ang Aime Dinagake. Ang mga kalalakihan may isinusuot sa kanilang ulo na may malaking tuka ng ibong kalaw o hornbill. Simbolo ito ng kanilang mataas na estado sa komunidad. Mayroon din silang inilalagay sa kaliwang braso. At nagsusuot din sila ng palumuti sa bandang ibaba ng tuhod na tinatawag nilang busiyet. Pero ang mga palumuting ito, kakambal ng pagkakakilala nila noon bilang mga namumugot ng ulo ng tao o mga simbolo ng pagiging isang headhunter. Katunayan, kilabot kong ituring ang tribong ito noong sinaunang panahon na matatagpuan lang sa probinsya ng Quirino, Nueva Vizcaya at Aurora. Noong unang panahon, para makapag-asawa ang isang lalaking bugkalot, kailangan niya munang mamugot o mag-alay ng isang ulo. Simbolo raw ito ng katapangan na siyang hinahanap na katangian ng mga babaeng Ilonggot. Kaya normal daw noon sa kanila ang pakikipagpatayan kahit sa sariling kaanak. Pero ang ganitong kultura na bago raw sa pagdating ng Kristyanismo sa kanilang lugar. Ito, hindi ikakabit ng hindi namugot. Ngayon, gawa nga ng mga masyinari na gawin ninyong patutuo ninyo ang ginagawa ninyo noong araw. Meron kaming pag-uusap na nagmamalasakitan sa bawat isa sa amin. Bagamat nawala na ang kultura nila ng pagiging headhunter, napreserba naman ang ilan sa kanilang mga tradisyon tulad na lang ng mga ipinagmamalaki nilang putahe. Gaya ng tinatawag nilang pinugit bugkalot o yung isdang buyek na niluluto sa kawayan. Pinapartner ito sa dahon ng amsi na binunya o pinaiinit sa apoy. Maging sa panghuhuli ng isda, tradisyonal din ang kanilang pamamaraan, hindi lambat o pamingwit ang kanilang gamit kundi pana. Hello mga kabander. Ituturo ko po ang ginagawa namin noong panahon. Pag pumupunta kami sa ilog, ay nagpapana kami ng mga bunod. Pag nakahuli kami, pag walang kardero ay ang ginagamit namin ay itong bambu. Ilinalagay namin dito sa pait. Ang pagkaiba nitong nailagay sa bambu na bunod, mabango at masarap. Kapag nailagay na ang isda sa kawayan, tatakpan ito ng dahon sa dulo. Sa pagluluto naman ng kapartner nitong amsi o wild plant, binabalot ito sa malaking dahon ng benaw na siyang nagsisilbi na rin nilang plato kapag kumakain. Dahil sa kawalan ng kaldero, noon unang panahon, dito namin niluluto. Babalutin po na ganito, tapos ilalagay po doon sa may uling. Pagkatapos, iluluto na ito sa apoy. Pag naluto na, ganito ang pagbubuksan. Gaganyan namin. Gaganyan. Masarap. Masarap, hindi siya malansa at malinamnam. Masarap. Parang lasa ng alukon na masarap balik-balikan.